Isang mahalagang bahagi ng kultura ng Pilipinas ang mga alamat ng iba't ibang rehiyon at ang Mindanao ay may sariling mga alamat na nagbibigay liwanag sa kasaysayan ng lugar. Ang mga alamat na ito ay nagtuturo sa atin ng mga aral at likas na yaman sa rehiyon ng Mindanao. Noong araw, nang hindi pa dumarating si Rahabaginda upang ikalat ang mga aral ni Mahoma, ay dadalawang pulutong pa lamang ng mga pulo ang pinaninirahan ng mga tao sa Pilipinas. Ang isa na nasa dakong hilaga ay pinamamahalaan ni Dato' Lusong. Si Dato' Lusong ay nagtataglay ng pambihirang lakas at tapang. Siya ay may isang anak na dalagang ang pangalan ay Minda. Si Minda ay maganda, malambing ang tinig at mabini ang kilos. Humahanga ang lahat ng nakakakita sa kanya. Sa kalagitnaan naman ng Pilipinas, sa may pulong dilubhang kalayuan sa pulo ni Dato' Lusong, ang namumuno ay isang sultang kilala sa tawag na Dato' Bisaya. Siya ay may malakas na hukbo na pinamumunuan ng kanyang anak na si Danau. Mahal na mahal si Danau ng kanyang mga kawal dahil sa mabuti siyang magpasunod. At dahil din sa kanyang husay at tapang, lagi silang tagumpay sa mga labanang kanilang dinarayo. Magkagalit sina Dato' Lusong at Dato' Bisaya. Madalas silang nagsasagupaan noon pa mang sila'y mga binata pa. Nais ng bawat isa na sakupin ang kaharian ng isa't isa. Ngunit napansin nila na walang mangyayari sa kanilang paglalaban. Nauubos lamang ang kanilang mga kawal. Hindi sila magkatalunan. Dahil dito, minabuti nilang magkasundo na. Upang maging ganapang kanilang pagkakasundo, iminungkahi ni Dato' Lusong ang pag-iisang dibdib ng kani-kanilang anak na sina Minda at Danau. Malugod namang sumang-ayon si Dato' Bisaya. Itinakdang ganapin ang kasal sa isang malaking pulo sa Dakong Timog. Ang pulong ito ay bago pa lamang nasasakop ni Dato' Danau. Bago pa lamang nagbibilog ang buwan ay lulan na ng kanilang paraw, sina Dato' Lusong, Minda at mga kawal patungo sa pulo na pagdarausan ng kasal. Doon na may naghihintay na ang mag-amang Dato' Bisaya at Danau at mga kawal nito. Nang dumating sila sa pulo ay nagsimula na ang paghahanda. Nagluto sila ng masasarap na pagkain at inilabas ang kanilang mga alak. Idinaos ang kasal matapos na sila ay mag-alay sa kanilang Diyos. Masayang masaya ang lahat. Tumagal ng 3 araw at 3 gabi ang kasayahan. Pagkatapos ng pagsasaya ay nagtalumpati si Dato' Bisaya. Ang pulong ito ay inireregalo ko sa mga bagong kasal. Dito na sila maninirahan. Sino mang may nais sumama sa kanila ay maaari nang maiwan dito. Mula ngayon, ang pulong ito ay tatawaging Minda Danau. Maraming kawal ang nagpaiwan sa pulo kasama ng mga bagong kasal. Doon na sila nanirahan sa pamumuno ni Danau. Sa nilakad-lakad ng panahon, ang pangalang Mindanao ay naging Mindanao. Sa pag-unlad ng wika, ito ay naging Mindanao. Ngayon, ang Mindanao ay pangalawa sa pinakamalaking pangkat ng mga pulo sa Pilipinas. Ito'y sagana sa mga likas na yaman. Ang alamat ng Mindanao ay may malalim na kahulugan at aral. Ipinapakita nila ang konsepto ng pagrespeto sa kalikasan, pagiging matapat, at pagkakaisa ng mga tao sa komunidad. Ang mga alamat na ito ay naglalaman rin ng mga pilosopiya at pananaw ng mga taong naninirahan sa rehiyon. Sa pangkalahatan, ang alamat ng Mindanao ay patuloy na nagbibigay aliw at aral sa mga Pilipino, nagpapakita ng kabutihang asal at nagbibigay diin sa kahalagahan ng pakikipagtulungan at pagmamahalan sa kapwa.